Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung ano nga ba yung pinagdadaanan naming mga seaman bago makasampa dito sa barko. Kung ano-ano nga ba yung mga inaasikaso namin, ano yung kailangang ihanda sa sarili, mga ganun ba mga kamismo. At kung interesado ka sa mga ganitong video, ay tapusin mo hanggang dulo. Siyempre, yung pinaka-main topic dito ay yung tungkol sa pagiging electrician sa barko. So, wag na natin patagalin to. Let's go! Ayan, umpisa na natin mga kamismo. Yan. Ito ay para sa mga nangangarap na maging seaman. Yung mga aspiring na seaman yan, dapat alamin nyo muna tong mga sasabihin ko bago kayo mag-proceed. Disclaimer pala, ginawa ko tong video na to ay base lamang din sa karanasan ko, tsaka hindi para mag-discourage ng mga aspiring na seaman. Gusto ko lang ay maging guided kayo, nang sa gayon ay alam nyo yung mga hakbang na dapat ninyong gawin bago kayo magsabak sa ganitong larangan. Kailangan, unang-una mga kamismo, ay alamin nyo muna yung health condition ninyo. Kung fit to work ba kayo. Yan, napaka-importante niyan mga kamismo, lalong-lalo na sa mga international, katulad ng nasakyan kong barko, international to. May fit kasi sila sa mga medical. Kung minsan, i-inspection talaga ng maigi, maraming test na gagawin, may ultrasound, yung sa physical examination, talagang bubuklatin lahat, titimbangin pa yan, hawakan lahat, tutusukin, totoo yun mga kamismo. May mga agency or may mga medicalan talaga na sobrang higpit, lalong-lalo na pagka may mga insurance. Kaya yun, unang-una yun sa listahan, alamin nyo muna yung health condition ninyo, kung fit to work ba talaga kayo. Kasi, iwas yun mga kamismo para hindi masayang yung pera ninyo kapag nag-training na kayo. Kasi yung mga training sa pagiging seaman ay napakadami. Sa BT pa lang, sa pagkuha ng seaman's book, medyo oras na yung maraming oras na yung gugugulin ninyo tsaka pera. Tapos may mga STCW pa na mga requirements na mandatory na kailangan nyo kunin. Tapos depende pa sa barko na sasakyan ninyo yung mga training na kailangan nyo kunin. Yun. Bali yun yung number 1, yung medical. Tapos number 2, yung mga training. Kailangan handa rin kayo sa mga gastos. Kasi hindi rin talaga biro mga kamismo yung gastos. Naalala ko nga, ako nung nag-apply ako, inter-island muna. Kasi nag-try naman ako ng international. Ang problema nga lang mga kamismo, hinahanapan ako ng electrotechnical ratings kung meron na ba ako. Kaso wala naman ako nun. Gawa ng first time ko lang magbarko. Sa tulad naming mga electrician, kailangan mo muna kasi ng experience na si-service bago ka magkaroon ng ETR. Lalo na ngayon, sobrang hirap na talaga makakuha ng ETR tsaka ETO. Pero huwag kayong mag-alala mga kamismo dahil meron namang ETO cadetship program na nagawan ko na ng video mga kamismo. Check nyo na lang sa YouTube channel ko. Okay, number 3 tayo mga kamismo. Bali yung number 3, tingnan natin dito sa kodigo ko. Yan. Yung number 3 dito, kailangan ay, pag nakasakay ka na, halimbawa, meron ka ng agency, kailangan alam mo sa sarili mo na kaya mo sa mga akyatan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang tulad kong electrician. Sa akyatan kasi mga kamismo, medyo mahirap pagka matagal kang hindi umaakyat. Depende na lang kung lagi kang umaakyat sa mga puno ninyo dyan sa probinsya. Pero yung sa mga taga-syudad, wala namang mga inaakyatan doon. Kaya maninibago talaga. Ako, aminado ako mga kamismo na nanibago talaga ako. Pero umaakyat ako dati. Kaya lang, nagtrabaho kasi ako sa Maynila. Kaya hindi na ako nakapag-exercise sa mga ganyang akyatan. Kaya nung nagbarko na ako, talagang hinarap ko yun. Inakyat ko talaga kahit na nanginginig na yung tuhod ko. Pero in the long run mga kamismo, nakasurvive naman ako, tsaka na naging matatag pa din. Kinakaya ko na ngayon yung mga matataasang akyatan.
pag magpapalit ako ng ilaw. Napaka-importante niyan mga kamismo. Kaya alamin mo sa sarili mo at practicein mo na dyan sa inyo yung pag-akyat sa matataas. Kasi pagka umakyat ka dito mga kamismo ay doon talaga sa tuktok. Kasi yung mga ilaw na papalitan mo ay nandoon. Lalong-lalo na yung mga navigation light. Okay, number 4. Kailangan mga kamismo ay kargado ka ng kaalaman. Yan. Kung ikaw ay nangangarap maging electrician, kailangan mag-study ka palagi. Yung mas maganda kung meron kang experience sa land-based, sa lupa. Siguro mas okay kung magtrabaho ka muna sa lupa para ma-familiar ka sa mga industrial, ganyan. Ma-familiar ka sa mga motor control, hydraulic, sa basic electrical, mga ganyan. Yan kasi yung usually dito mga kamismo. Pang industrial talaga na setup. Parang sa mga malalaking planta dyan sa Pilipinas, katulad ng Unilever. Ganyan. Kumpleto dito mga kamismo. May mga generators, emergency generator, boilers, purifiers, at marami pang iba. Tapos, number 5, yung seasickness. Yan. Kailangan ihanda mo rin yung sarili mo mga kamismo sa mga malalakas na alon. Isang problema yan ng mga seaman dahil hindi maiiwasan talaga na mapadaan tayo sa mga ganong area. Yung malalakas yung bagyo, may ulan. Pero minsan nakakaiwas-iwas din. Pero may time talaga na pagdadaanan pa rin. Lalo na itong nasakyan ko ngayon mga kamismo, troso ito. Kaya pag troso yung kargada, napaka-smooth. Hindi tinatablan ng mga alon na malalaki. Pero pagka yung kargada namin ay mga mineral sand, coal, yung normal na kinakarga, grabe mga kamismo, sobrang alon ng barko na to. Hindi ka talaga patutulugin. Kaya yung mga takot sa alon na gusto magbarko, kailangan handa kayo dyan. Haralin nyo din yung sarili nyo dyan kung kaya nyo ba talaga. Pero kami, di rin naman kami sanay dito mga kamismo. Nasanay din kami. Kaya kung kinaya namin, kaya nyo din yan. Next, number 5 tayo mga kamismo, yung long distance, malayo sa pamilya. Yun. Pagka nagsiman ka mga kamismo, solo, katulad ng nakikita nyo ngayon, ayan. Oops! Solo talaga mga kamismo. Dito sa barko ay 21 lang kami. Tapos, minsan hindi pa kami nagkikita-kita. Nakikita lang kami pagkakakain, pero hindi lahat. Kasi iba't iba yung duty namin. Lalo na pag nasa port, busy ang bawat isa. Hindi lang yun mga kamismo, syempre pagka long distance, malalayo ka sa pamilya mo. Handa ka bang malayo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo? Kung pamilyado ka na, handa ka bang iwan yung mga anak mo? Hindi mo sila kasamang lumaki. Yung asawa mo, hindi mo makakasama. Hindi ikaw yung kasama ng mga anak mo pag papalakihin sila, pag may birthday sila, pag may mga sakit. Yun yung napakahirap mga kamismo. Kaya alamin nyo muna sa sarili ninyo kung kaya nyo bang tiisin lahat ng yun, yung sakripisyo na yun. Dahil napakahirap talaga nun mga kamismo. Kahit ako nasasabi ko ito dahil ramdam ko yung hirap mga kamismo dahil meron akong anak at pamilyado rin ako. Siyempre napakahirap sa una, hanggang sa ngayon mahirap pa din. Dahil hindi naman ako siguro masasanay na malayo sa pamilya. Kaya yung target ko dito mga kamismo ay makaipon, makapagnegosyo at makapagretiro ng maaga-aga. Sana ganun din yung maranasan ninyo if ever na makasakay kayo sa barko. Huwag niyong pangarapin na magtagal kayo dito sa barko mga kamismo. Maganda rito kasi makakaipon ka talaga at ang mas maganda pa dyan ay makapag-ipon ka ng mga investment mo. Yun ang the best dyan mga kamismo. Every sasakay kayo, kailangan ay meron kayong project. Yun yung technique
Para nang sa gayon ay meron kayong nakikita every time na uuwi kayo. Yan. Para hindi naman masayang yung sakripisyo ninyo sa pagbabarko, di ba? Kaya yun yung lagi niyong tatandaan kapag nakapagbarko na kayo. Para sulit. Tapos, ano na bang number tayo? Number 6 na ba tayo? Number 6 is yung kailangan marunong kang makisama. Yan. Number 1 yan. Number 1, pag nandito ka na sa barko. Kasi yung mga tao na makakasama mo dito, mga kamismo, ay may iba't ibang ugali. Iba't ibang lugar. Minsan, iba't ibang lahi. May mga Indiano, merong mga Goryo, may mga Okra, may mga Japanese, Korean, at marami pang iba. Kaya kailangan marunong ka talagang makisama. Kailangan matiisin ka din. Kasi lalong-lalo na mga kamismo sa unang araw. Sa unang araw ko ay mangyak-ngyak ako hanggang sa mag-isang linggo. Doon lang ako nakaluwag-luwag. Pero yung unang linggo ko mga kamismo, may time na hihiga ako sa aking higaan, tapos nasasabi ko sa sarili ko na bakit nga ba ako nagbarko. Totoo yun mga kamismo, kasi nung unang sakay ko sa international mga kamismo ay hindi ako full-fledged electrician. Wiper ako, wiper. 11 months ako doon. Wiper electrician. Kaya sinabi ko sa inyo kaganina, kailangan kargado kayo ng knowledge. Kasi merong mga makakasama kayo na mamatain kayo. Yung tipong iisipin nila kagad na wala kayong alam dahil bago ka lang. Yan, ganyan sila. Parang may galit no? Hindi, joke lang mga kamismo. Pero totoo yung sinasabi ko, kaya kailangan aral kayo, tapos marunong kayong makisama. Kaya yung mga sasabihin nila sa inyo sa unang araw, tiisin nyo lang yun. Tapos sayaan nyo yung trabaho ninyo, yung mag-ingay para sa inyo. Meron akong kanta nun, ginawan ko ng kanta yun Tingnan nyo din dyan sa aking YouTube channel. May kanta yun, rap. Nag-promote ko yun nga mga kamismo, pagdadaanan nyo talaga yun, yung may mga superior talaga na hindi mawawala. Merong mababait, meron din namang hindi mabait. Common yun mga kamismo. Ano lang yan swertihan lang din sa makakasama. Pero as long na marunong kang makisama, balang araw yung mga hindi mo gusto ay makakasundo mo yan pagka uwian na. Totoo din yun. Kaya hindi habang buhay, kung marunong kang makisama, ay yung nakagalit mo sa una ay kagalit mo hanggang sa umuwi. Depende na lang yun sa'yo. Dahil ako, may ugali ako na hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ba't ka magtatanim ng sama ng loob? Sa sarili mo lang din itatanim, di ba? Parang sinaktan mo lang din yung sarili mo. Kaya iwasan yung ganon. Next, number 7 na kailangan yung pagandaan is, ano ba? Pagka-electrician ka sa barko, mga kamismo, masasanay ka rin dapat na mag-isa kung magtrabaho, lalo na sa mga electrical works, troubleshooting. Minsan, sasamahan ka ng mga engineers like si primero, si chief engineer, si segundo, or si third. Pagka mahirap na talaga yung problema or malalaki yung mga kailangang i-troubleshoot, like sa motor, kasi yung mga motor, electric motor mga kabismo is malalaki. Hindi talaga kaya ng isang electrician lang yun. Pero pagka may mga trouble like sa boiler, sa mga incinerator, sa crane, minsan electrician lang, solo lang yan siya. Kung hindi busy si kadete or si nambang, minsan na isasama-sama ni Pero ako kasi mga kamismo, sa experience ko, mas prepare ko pagka mag-troubleshooting ako ng ako lang. Pero kung magpapalit ng ilaw, syempre kailangan meron akong kasama, at saka sa mabibigat na mga trabaho katulad ng paglilinis ng condenser ng aircon, kasi malaki yun, mabigat, di kaya talaga ng isa. Pero kung mga troubleshooting na mga components like electronics components yan, mas gusto ko yung ako lang kasi medyo hirap akong mag-focus pag may kasama. Kaya ano rin siguro, depende rin yan sa inyo. Pero much better pa rin talaga kung meron kayong kasama.
Pagka nahirapan na rin kayo sa troubleshooting, syempre, hingi rin kayo ng tulong sa mga maker or sa office. Send kayo ng report para meron kayong katulong yan sa pagto-troubleshooting. Kasi yung ibang mga trouble, minsan wala naman yun sa electrical, kung minsan nasa mechanical part na yan. Not all the time is electrical. Yan. Ano pa ba? Yung mga kailangan nating malaman or kailangan ninyong malaman pag magbawal ko kayo. Haha. Yun lang naman mga kamismo yung mga naisulat ko. Bali, kailangan ready lang talaga yung isip ninyo mga kamismo sa proseso ng pagbabarko. Huwag kayong tumingin sa goal ninyo, sa pinakaset, sa tuktok. Huwag kayong tumingin doon. Halimbawa, pagka magbabarko kayo, nangangarap kayong magbarko, kailangan yung isipin ninyo yung step-by-step process. Nang sa gayon, pagka nakafocus kayo sa proseso mga kamismo, hindi nyo mamamalayan na nandito na pala kayo sa barko. Tulad ko mga kamismo, ako kasi nagbarko ako 2017 pa. Inter-island yun mga kamismo. Pero yung pagpaprocess ko ay mahaba-haba din talaga. Biro nyo, 2017 ako nag-inter-island. Nakasakay ako ng international mga kamismo 2020, kasagsagan ng pandemic. Pero hindi naman ako masyadong focus noon nung panahon ng 2018, 2019 kasi nagtatrabaho ako sa Maynila noon, tapos nagka-baby din kami ng asawa ko, kaya focus muna ako sa pag-aalaga. Tapos nung 2020 nag-focus na naman ako sa email, kasagsagan ng COVID yun, kaya sinamantala ko yung pag-i-email hanggang sa yun nga, swinerte ako at nagkaroon ako ng interview, then nakapasa naman, then deploy kaagad nung November 7. Yun yung first na onboard ko 2020. So bago lang yun mga kamismo. Kaya kung ako ay nakasakay sa lahat ng mga pinagdaanan ko, biro nyo yung 2017, 18, 19, 20, 3 years mga kamismo. Tapos hindi pa kabilang yun nung 2014 ay nangangarap na akong magseaman nung kakagraduate ko lang. Tapos yun, mga 2016 nagpa-process na ako niyan. Nag-training na ako ng mga ng BT, kumuha na ako ng Siemens book. Tapos apply sa Calao, sa Intramuros, mga rejection, sa guard pa lang, bagsak na. Totoo yun, legit yun mga kamismo. At yun lang mga kamismo, sana nakatulong tong video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Ako nga pala si El mismo, isa akong electrician at nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. Kung minsan ay nag-upload din ako ng mga adventure namin dito. Kaya kung nagustuhan mo yung video, palike naman dyan ka mismo at pa-share na din kung gusto mo lang. Shoutout sa mga walang sawang sumubaybay sa aking video. Shoutout sa inyo. Sana huwag kayong magsawa. Comment lang kayo mga kamismo sa baba kung meron kayong mga tanong. Then yung mga tanong nyo, susubukan ko sagutin. Kung kaya kong sagutin. Yan lang mga kamismo. Hanggang dito na lang yung video na to. Hanggang sa muli. Bye-bye!